Limang bagong armas ng Japan, no? Ikinagulat daw ng China, mga tol. Yan ang ating aalamin at bibigyan natin ng reaction video mula rito kay Maharlika TV. So meron daw limang bagong armas ng Japan, no, na ikinagulat ng China. Ano-ano kaya to, mga tol? So huwag na natin patagalin pa. Alamin na natin to, mga kapatid. Subscribe ka muna pala kay Maharlika TV. Kilala ang Japan, kapatid, sa katalinuhan, pagkamalikhain at paggawa ng matibay na kagamitan na nagpapakita ng kahangahangang mga tagumpay at mahalagang kontribusyon sa buong mundo. Gayunpaman, ang bansa ay hindi naging immune sa mga hamon at pagbabanta, partikular na mula sa mga kapitbahay at karibal nitong bansa. Sa mga nagdaang taon, naranasan ng Japan ang heightened hostilities at mga tensyon, lalong-lalo na sa China. Nagiging agresibo kasi ito sa pagpapalawak ng militar at pang-ekonomiyang impluensya sa rehiyon. Mas lalo pang lumakas ang tensyon nang ipahayag ng Japan na sila'y maninindigan sa US sa pagbabantay sa lumalalang tensyon sa Taiwan at sa panghihimasok ng mga Chino. Ngunit bago makipagsabayan ng Japan sa mga hamon, mariin ngayon silang nagsusumikap na mas palalakasin ang kanilang kakayahang pangmilitar. Sabi nga nung iba eto daw ang the real sleeping giant, mga tol. Huwag nating babaliwalain yan, mga kapatid. Alam natin kung gaano naging kabagsik yan, di ba? Mabagsik ang Japan. No, balikan natin, mga tol. Iba kasi to Iba yung nila, no, mindset nila pagdating sa dignidad nila, di ba? Pasok ng mga Chino. Ngunit bago makipagsabayan ng Japan sa mga hamon, mariin ngayon silang nagsusumikap na mas palalakasin ang kanilang kakayahang pangmilitar, partikular na ang kanilang naval force. Kung kaya't bago pa man tuluyang maghasik ng lagim ang China, bumuo na ang Japan ng mga bago at talaga namang game changer na mga armas na hindi pa nakikita ni numan. Bago tayo magpatuloy, isang game changer, mga tol, no? like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Okay, back to the video. Subscribe kaya Maharlika TV, mga tol. Nagbahagi ng mga plano, kapatid, ang Ministry of Defense ng Japan na di umano'y mamumuhunan ang kanilang bansa sa research at development para sa advance na mga equipment sa susunod na ilang taon. Ang mga detalye ng mga proyektong ito ay inihayag sa kahilingan ng defense budget na inilathala kamakailan. Ayon sa ulat, ang budget request para sa taong 2024 ay nasa humigit kumulang 5.48 trillion yen o humigit kumulang $49.6 billion. Nakakainggit, no? Yung mga ganito mga balita, mga tol, no? Bakit nagagawa nila yan, no? Imagine nyo, mga kapatid, no? Ang Pilipinas na pag-iwanan tayo samantalang halos pare-pareho lang din man tayo. Ito bagay, nauna naman talaga ang ng Japan sa atin, no? Nananakop na sila samantalang tayong mga panahon na yun, sinasakop pa tayo Pero tulad ng ibang bansa, mga kapatid, like Korea, 'di ba, Singapore, 'di ba? Hindi naman din sila ganun kaunlad dati. Pero tayo, no, Pilipinas, na pag-iwanan talaga. Biruin mo, wala tayong sariling brand ng sasakyan. Meron ba? 'Di ba? Wala tayong sariling hindi, ang problema din kasi nasa mga Pilipino Meron tayong sariling brand ng mga cellphone. Mga tol, 'di ba, yung Cherry Mobile, ano yan, brand natin 'yan. 'Di ba, sa mga sapatos, World Balance, brand natin 'yan. Pero napapansin ko, mga tol, sa mga Pilipino, mas sinusuportahan nila yung brand ng ibang bansa, no? Kapag ang brand na suot-suot mo, for example, local brand, yung mga ganyan-ganyan. Gusto ko dun sa original. Parang gano'n na hindi nila alam ang ibig sabihin ng original. 'Di ba? Ang tingin nila pa sa imported, original. Ang tingin nila sa mga local brand, fake. Original din 'yon, local brand nga lang. Ngayon nga lang, hindi nga lang sinusuportahan ng ng mga Pilipino. Siguro 'yun din ang kulang, no? Yung advertisement siguro, sa kayong suportahan din kasi dapat ng gobyerno, no? Kasi for example, sa bansa nila, syempre yung mga mamamayan ng Japan, talaga suporta yan sa mga brand nila, sa mga nila, 'di ba? Sa kotse, sa cellphone, sa mga gadgets, 'di ba? Sa mga home appliances, talagang suporta sila sa kanilang mga brand. Dito kasi sa Pilipinas, 'yun ang problema no? Kapag local brand ng natin, hindi natin masyado sinusuportahan no? Tuloy natin 'to, nakakainggit lang yung nila, yung kanilang pag-asenso talaga. May mga ganito sila, tayo wala. Ito ay isang 2.6% na pagtaas mula sa nakaraang taon. Plano ng Ministry of Defense na lumikha ng isang malaking robot boat na tinatawag nilang Combat Support Multi-Purpose USV.
Maraming trabaho ang kayang gawin ng sasakyang dagat na ito para makatulong sa ibang sasakyang dagat. Kaya nitong lumaban sa mga barko ng kaaway at mga submarino at suriin at bantayan din ang mga lugar. Ang robot boat na ito ay tinatayang nasa 30 meters ang haba at tumitimbang ng halos 200 tonelada. Itinuturing din itong super smart robot boat na parang high-tech superhero. Maaari itong gumana ng mag-isa o kontrolin mula sa lupa gamit ang mga satellite kahit ang lagay ng panahon ay nagiging masama. Hindi ito nag-iisa kapatid, nakikipagtropa ito sa iba pang mga robot boat para makagawa ng isang team. Hindi nga tayo magugulat kung bilang isang araw i-announce ng Japan meron na silang real-life Gundam. Gamit ito ng super smart computer tulad ng artificial intelligence at machine learning para makagawa ng mahuhusay na desisyon. Pwede ring baguhin ng sasakyang dagat na ito ang kanyang gear depende sa kanyang misyon. At maaari itong magkaroon ng mga sensor, missile at torpedo para harapin ang mga kaaway. At kapag nagkaroon ng panganib sa ibabaw, maaari itong sumisid sa ilalim ng tubig para magkubli. At higit sa lahat, eco-friendly ang sasakyang dagat na ito sapagkat ito ay pinapagana gamit ang electric power at magagarang fuel cell upang manatiling malakas at tahimik. Simula ngayong taon hanggang 2027, ang Ministry of Defense ng Japan ay mas lalo pa umanong lalaliman ang pagsasaliksik sa napaka-advanced na sasakyang dagat na ito. At ang masayang bahagi ng pagsubok ay maaring masimulan sa 2026 hanggang 2030. Naniniwala ang Japan na ang super smart robot boat na ito ay magpapalakas pa sa kanilang puwersang dagat na siyang gugulat lalong-lalo na sa China at North Korea. Ang bagong sandata na ito ng Japan kapatid ay sinasabing isang espesyal na uri ng robot boat na tinatawag nga bilang Unmanned Amphibious Vehicle o UAV sa maikli. Ang robot na ito ay parang katulong sa isa pang sasakyang dagat na tinatawag na Assault Amphibious Vehicle o AAV na gawa ng Mitsubishi Heavy Industries. Ang Assault Amphibious Vehicle ay isang sasakyan na maaaring gamitin sa lupa at sa tubig na nagdadala ng mga tropa. Kamukha ito ng Unmanned Amphibious Vehicle ngunit mayroon lamang itong high-tech na twist. Hindi na nito kailangan ng tao sa loob at mas mayroon itong napakagandang mga feature. Tulad nga ng sinabi ko sa nauna na maaari itong gumana ng mag-isa o makukontrol mula sa lupa gamit ang mga satellite. Galing no? At mas safe yan mga tol, di ba? Mababawasan yung casualties nila sa mga sandatang. Kumbaga yung tao sa tao, last resort na lang talaga yun kapag kaubos na yung mga machine. Pero mas maganda yung ganito kasi mababawasan yung mga sundalong magbubuwis ng buhay mga tol, no? Kasi mga unmanned na yung ginagamit nila, no? Galing, ang tindi. Magamit ito ng tinatawag na artificial intelligence at machine learning upang gumawa ng mga desisyon at pangasiwaan ng iba't ibang mga sitwasyon. Nagagawa nitong makipag-team sa iba pang mga robot para mas mapabilis ang gagawing misyon. Maaring magpalit ng gear depende sa gagawing trabaho. Maaring magkaroon ng mga sensor, missile at torpedo upang harapin ang mga kaaway at magdala ng mga gamit para sa mga tropa. Malaking bagay kapatid para sa tropa ng Japan ang ganitong klaseng robot dahil kaya itong patakbuhin kahit sa mabatong bahagi ng paligid na tulad sa mga isla ng Japan. Wow. Gusto talaga ng Ministry of Defense ng Japan na ang kanilang bagong Unmanned Amphibious Vehicle ang isa sa magbibigay ng pagiging superpower ng kanilang hukbong dagat sa hinaharap. At ang lahat ng ito ay bahagi ng kanilang paghahanda upang ipagtanggol ang sarili lalo na sa ginagawa ng China at mga tensyong dulot ng mga sandatang nuklear ng North Korea. Sabi nga ganun sabi nga ganun nung napanood ko, bakit daw ang eroplano ng China ay malilinis lagi? Kasi daw ginagamit lang daw yung mga eroplano nila, mga jet fighter nila, pang show. Yun lang sabi dun sa napanood ko. Pang show lang daw kasi. Hindi daw katulad ng eroplano ng ibang bansa, for example, US, yung mga jet fighter nila talaga ginagamit talaga sa totoong laban, di ba? Meron talagang pinaggagamitan ng actual na battle. Hindi daw katulad sa mga eroplano ng China is puro pang show lang daw. Pero etong sa Japan mga tol, alam naman natin kung ano ang kalidad ng teknolohiya ng Japan mga tol. Kaya pag sila naglabas ng ganito, alam mo na, bukod sa matibay, talagang high-tech talaga tong mga to. Hindi nakakabilib sa kanila Isa pa sa mga bagong sandata na ibinunyag ng Japan ay ang Anti-Torpedo Torpedo o ATT. Ang Type 12 torpedo ay isang super advanced na sandata na ginagamit ng mga pwersang maritime ng Japan simula pa noong 2012. Layunin ng mga torpedo na ito na harapin ang mga banta ng submarino na nagmumula sa mga karatig nitong bansa. Para itong super smart missile na maaring ilunsad mula sa iba't ibang lugar tulad ng mga destroyer, helicopter at patrol aircraft. Wow. Ang Type 12 torpedo ay
ay maaring maglakbay ng higit sa 50 kilometers ng napakabilis, kung kaya't naging isa ito sa pinakamahusay na torpedo sa buong mundo. Ngunit bagamat sinasabing isa na ito sa pinakamahusay, animoy hindi pa rin makontento ang Japan kung kaya't gusto pa nilang pagandahin pa ito dahil alam nila na maaaring may mas mahihirap na hamon sa hinaharap na magmumula sa mga submarino ng kaaway na gumagamit ng mga tricky torpedo. Naniniwala ang Japan na isang malupit na uri na torpedo ang Type 12 torpedo, ngunit iniisip nila na maaaring madali na itong kontrahin ng mga kaaway, kung kaya't gusto nilang i-upgrade pa ito at gawing mas matindi sa pamamagitan ng paglalagay ng mas bagong ability. Halimbawa, kapag nagkaroon ng pag-atake na nagmumula sa mga submarino ng kaaway gamit ang mga tinatawag na tricky torpedo, malayo pa lang ay dudurugi na ito ng kanilang upgraded na Type 12 torpedo. Para bang dadagdagan nila ito ng tinatawag na hard kill capability. Ibig sabihin ng upgraded na Type 12 torpedo na ito ay maaring direktang tumama at sumabog sa mga torpedo ng kaaway, samantalang nananatili ang mga barko at sasakyang panghimpapawid ng Japan na ligtas mula sa mga pag-atake ng submarino. At upang maisagawa ito ng maayos, hindi lamang ang Type 12 torpedo ang dapat ayusin kundi pati na rin ang pag-upgrade ng radar sa mga barko. Ang radar ang magsisilbing mata upang makita ang paparating na mga torpedo ng kaaway habang nasa malayo pa ito at masasabi kung saan ito posibleng tatama. Ang upgraded na radar ay maaaring sobrang matalas. Maliban sa malayo pa lang nakikita na nito ang paparating na torpedo ng kalaban. Mas malinaw din itong makikita ang target, kung kaya't bago pa man ito tatama sa mga barko ng Japan, mapapasabog na ito ng bagong Type 12 torpedo. Ayon sa report kapatid, sa mga taong 2029, matatapos na ng Japan ang upgraded na torpedong ito. Dagdag pa sa ulat, iba't ibang torpedo ng kaaway ang pwede nitong harapin at pwedeng ilunsad sa iba't ibang distansya. At inaasahan ng Japan na ang kanilang pag-upgrade sa Type 12 torpedo ay makakapasa sa lahat ng mga pagsubok at maging isang game changer laban sa mga submarino ng kaaway. Ang pangatlong bagong armas na isiniwalat ng Japan na pinagtulungan nilang gawin kasama ang Amerika ay ang makapangyarihang sandata na nagagawang kontrahin ang mga hypersonic. Kabilang dito ang anti-ship ballistic missile at hypersonic glide vehicle na ang karaniwang pinupuntirya ay ang mga barkong pandigma. Ang bagong armas na ito kapatid ay tinawag nilang Glide Phase Interceptor o GPI, pero hindi lang yon dahil gumagawa din ang Japan ng sarili nitong system para sa kanilang mga destroyer na naglalayong mas mapahusay pa ang mga kakayahan nitong harapin ang mga hypersonic na banta. Ang unang bahagi ng bagong system na ito ay mas pinahusay ang kakayahan ng isang warship dahil sa isang multi-band phase array radar. Ito ay parang magic eyes na talaga namang sobrang accurate na masusubaybayan ang napakabilis at maliliit na target. Gumagamit sila ng espesyal na teknolohiyang tinatawag na gallium nitride para palakasin pa ang naturang radar. Base sa ulat, ngayong taon ay susubukan na ito ng Japan hanggang sa 2030. So kung makikita natin yung mga bagong weapon na sinasabi rito, mga armas ng Japan, yung iba under development at yung iba under research pa. Pero nakikita natin mga tol, yung progreso talaga ng Japan, no? Ibang klase mga tol. Kaya nga sabi nga, di ba? Dahil nga sa mga ganitong klaseng armas, dahil nga sa mga ganitong klaseng teknolohiya, kung magkakaroon ng WW3 mga kapatid, talagang mas matindi at mas nakakatakot daw ang magiging resulta niyan sa buong mundo. Unlike daw nung 1 at saka 2, syempre hindi pa naman ganun kamoderno yung mga kagamitan. Diba? Kadalasan tao sa tao, mano-mano, puro barilan lang, diba? Pero ngayon, dahil nga may mga unmanned na ganito na, mas mahusay na yung mga ballistic missiles nila at mas makakapangyarihan na yung kanilang mga sandata, iba talaga magiging dulot nito mga tol. Ikalawang bahagi naman ng system ay ang parang magsisilbing utak ng kanilang mga barko. Tinatawag nila itong Combat Management System o CMS. Ito ay smart software na kumokontrol sa lahat ng mga magagarang sensor at armas ng barko. Gusto nila itong maging flexible at smart upang magawa nitong mahandle ang lahat ng uri ng tinatawag na tricky situation. Gumagamit sila ng tinatawag na open architecture upang mas mapadali ang pagdaragdag ng mga bagong bagay sa hinaharap. At nagdaragdag na rin sila ng artificial intelligence para matulungan ang mga crew na gumawa ng mabilis na mga desisyon at mas madaling mahandle ang mga bagay-bagay. Tulad ng sa multi-band phase array radar, plano ng Japan na subukan ang system na ito ngayong 2024 hanggang 2030. Ang dalawang bagong system na ito ay planong pagsamahin ng Japan nang sa gayon ay makakalikha sila ng isang napakalakas na weapon system upang protektahan ang kanilang teritoryo mula sa mga banta ng hypersonic na mga sandata. Ang buong system ay magiging parang isang secret weapon ng Japan sa kanilang
depensa habang pinapakita at pinapamalas ang kanilang mga kasanayan sa teknolohiya at innovation. Isa pang bagong super weapon ng Japan ay ang Surface-to-Air Missile. Tinatawag nila itong Ship-to-Air Missile Capability Enhancement o NSAM-CE. Ang missile na ito ay may kakayahang durugin ang mga tricky hypersonic vehicles na nasa ere. Mayroon itong guide na tinatawag namang Seeker na kung saan ang device na ito ay gumagamit ng mga infrared at radar sensor para makita ang mga mahihirap mahuli na mga hypersonic glide vehicle. Nagsisilbi itong mata ng armas para mailak ang target at accurate itong matatamaan. Maliban dyan, may dinagdag pa rito ang Japan. Nilalagyan nila ito ng mga maliliit na rockets na tinatawag na side thruster para gawing super agile ang missile habang nasa himpapawid. Ibig sabihin lang nito dahil sa side thruster, mabilis mababago ng nasabing missile ang kanyang direksyon at makakasabay ito sa kahit anong galaw ng target. Ito rin ay dahil sa Fire Control System o FCS na kanila ring ini-upgrade. Ang software na ito ay nagiging super smart sa pag-handle sa lahat ng komplikadong mga sitwasyong kinasangkutan ng mga hypersonic glide vehicle at iba pang banta. Ginagamit nito ang mga impormasyon mula sa radar upang ilunsad ang missile sa tamang oras at pag-uugnay ng anggulo kasama ang iba pang mga missile at armas. At tulad sa naunang mga armas na ating napag-usapan, plano ng Japan na subukan ang kanilang superhero missile mula 2024 hanggang 2031. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa... So ito nakikita natin mga tol. Etong mga sandatang to ng Japan, ito yung isa sa mga dahilan, no mga tol, kung bakit ilag din sa kanila ang China eh. Hindi katulad mga tol sa ibang mga bansa. For example na lang dito sa Pilipinas, di ba? Binubulas tayo. Ito hindi nila mabulas ang Japan kasi mga tol, iba talaga ang teknolohiyang meron sila. At iba rin yung mga kagamitan na meron sila, no? Meron din ganyan ng ibang mga bansa na hindi man ganito ka-moderno at hindi man ganito ka-game changer. Pero ibang mga bansa kasi talaga may pang-suporta, may pang-ano sila, may pang-laban. Pilipinas talaga na paghuhulihan eh, no? Kaya kailangan talaga, no, tulungan natin yung ating gobyerno mga tol, lalong-lalo na para doon sa mga may balak pabagsakin, no? Gumagawa ng pati peking balita, gumagawa mga tol eh. Yung mga nagbabalak mga tol na pag-away-awayin yung mga Pilipino dahil sa kanilang mga pansariling interes, eto yung mga dahilan kung bakit ang Pilipinas hindi makausad. Dahil sa kanilang mga personal na interes. Kung ang Pilipinas sana merong ganito, ay nako, hindi siguro tayo inaapi-api ngayon ng China, no? Hindi siguro tayo ngayon nabubulas ng China. No? Kasi wala tayong ganito mga tol, mahina tayo eh. Kaya kailangan talaga nating suportahan ang ating administrasyon. 6 na taon lang yan mga kapatid, hindi niya matatapos yan. At sana yung susunod na uupo ay talagang may malasakit din sa ating ating bansang Pilipinas at ating soberanya, di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video napanood natin? Pwede ka mag-comment sa ibaba, pwede ka mag-share ng iyong saloobin at ang iyong opinion. Hanggang sa muli mga kapatid. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.